Sa Colosas, Kabanatang 3. Colossians chapter 3, beginning verse 15. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Papurihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo tumayong lahat para sa panalangin. Tayo manalangin. Salamat po, Diyos sa banal, sa umagang ito, sa araw na ito. Muli binigyan niyo kami ng pagkakataon, O Diyos, bilang katawan ni Kristo, templo ng banal na Espiritu, na magsama-sama at magpuri. Pasalamat sa iyo, O Diyos, at sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa iyong napakayamang awa, sa iyong napakadakilang pag-ibig, at sa iyong masaganang biyaya, O Diyos Ama, sa bawat isa sa amin. Patuloy mo nawa, O Diyos Ama, na ipakita ang iyong mayamang awa sa amin, ang iyong tapat at dakilang pag-ibig, at ang iyong masaganang biyaya, O Diyos. Patuloy niyo nawa na pagkaloob, igawad sa buhay ng iyong mga anak at maging sa bawat pamilya na aming kinabibilangan. Patuloy na kahabagan ng iglesyang ito, Diyos, at nawa, Panginoon, ang espiritu ng pananampalataya, ang espiritu ng pananalangin, pagkaloob mo sa iglesyang ito. Salamat po, Ama, purihin at sambahin ka, samahan kami ng banal na espiritu sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Salamat po, Ama, purihin at sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us pray the prayer the Lord has taught his disciples. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours the kingdom, the power and the glory forever. Amen. Malakas palakpak sa Panginoon. So, tayo nakinig. Ilang beses binanggit sa teksto. Ilang beses nabanggit ang salitang magpasalamat. Walang tinginan sa Bible. Ilan? Tayo nakinig. 3 beses nabanggit. 3 beses nabanggit ang salitang magpasalamat. Sabi rito sa talatang 15, yung pinakahuling bahagi, pinakahuling pangungusap, magpasalamat kayong lagi. Tapos dito sa talatang 16, panghuling bahagi din, turuan ninyo at palalahanan, ay yung huling bahagi, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual, nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang iyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus, at sa pamamagitan niya ay
magpasalamat kayo sa Diyos Ama. 3 beses nabanggit yung salitang magpasalamat. Give thanks or be thankful. Kaya ang pamagat ng ating mensahe, pasasalamat sa Diyos, susi ng himala at mga pagpapala. Sa ating teksto, yung unang ipinapasalamat ay dahil binigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoong Yesus, di ba? Sabi rito, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. So, papasalamat ka sa Diyos dahil pinagkalooban ka niya ng kapayapaan. At pangalawa diyan, yung sa una, pangalawang bahagi, tinawag tayo sa iisang katawan. Kaya, hindi na tayo nag-iisa. Meron na tayong kasama sa ating spiritual journey, sa ating paglalakbay sa spiritual, sa buhay. May kasama tayo. Ano yon? Ang church. Ang bawat kapatid, sa church, kasama natin na naglalakbay sa ating spiritual journey. Hindi tayo tinawag ng Diyos na mag-isa, yung solo ka lang. Tinawag tayo maging bahagi ng isang katawan. Kaya pagpapala na meron kang isang local church. Amen? Amen? Pagpapala na yun, bahagi ka ng isang katawan. Sa pangalawa, kapag umaawit ng mga salmo, mga hymno, mga awiting spiritual, kasama yung pagpapasalamat, di ba? So, hindi lang umaawit ng mga salmo, mga hymno, mga awiting spiritual, ginagawa ng may pagpapasalamat sa Diyos. At sa pangatlo, anuman ang gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Anuman ang iyong gagawin, anuman ang iyong sasabihin, gagawin mo sa pangalan ng Panginoong Yesus o gagawin mo para sa Panginoon at nagpapasalamat ka na o magpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Kaya napakahalaga pala ng pagpapasalamat. Napakahalaga yung pagpapasalamat sapagkat dito sa ating teksto, 3 beses siyang binanggit. Pag ito ay na-miss pa natin, ibig sabihin, we are not paying attention to the Word of God. 3 times that being thankful or giving thanks to God have been mentioned. 3 times, binanggit. So sa mata ng Diyos, sa tingin ng Diyos, para sa Diyos, napakahalaga yung tayo ay mapagpasalamat. Napakahalaga na tayo ay nagpapasalamat palagi sa Panginoon. Can you say amen? So sabi natin, pasasalamat sa Diyos, susi ng himala at mga pagpapala. Ngayon, titingnan natin ang mga talata sa iba't ibang bahagi sa Biblia. At dito makikita natin na yung pagpapasalamat sa halimbawa ng ating Panginoong Yesus, yun ay naghahatid ng pagpapala sa isang mananampalataya na lagi nagpapasalamat o mapagpasalamat. Una, pasasalamat sa pagkaunawa sa mga bagay ng Diyos. Pasasalamat sa pagkaunawa sa mga bagay ng Diyos. Sa Mateo, Kabanatang 11, sabi ng Panginoong Yesus, basahin lang natin. Sabi rito, talatang 25,
Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo. Ating Panginoong Jesus, pinakita niya sa kanyang buhay, kanyang halimbawa, na siya ay mapagpasalamat o lagi siya nagpapasalamat sa Ama. Diba? Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gano'n ang nais mo. Kaya, ano yung unang ipinapasalamat dito? Pagkaunawa sa mga bagay ng Diyos. Nakakaunawa ka sa mga bagay ng Diyos, malaking pagpapala na para sa iyo, sapagkat hindi lahat ng tao ay nakakaunawa sa mga bagay ng Diyos. Salamat dahil kilala mo si Jesus. Amen? Amen? Habang ang Panginoong Jesus ay nakikilala natin, no, as we progress in the knowledge of our Lord Jesus Christ, the Lord becomes so dear to us, no? Habang tayo lumalalim sa pagkakilala sa Panginoong Jesus, lalo siyang napapamahal sa atin. Lalo siya nagiging napakahalaga sa ating buhay. Kung kilala mo ang Panginoon, nasasabi ka na magbasa ng kanyang salita. Nasasabi ka na makinig sa pangaral ng kanyang salita. Nasasabi ka na mag-aral ng kanyang salita. Nasasabi ka na magpuri, magpasalamat sa kanya. Nasasabi ka na sumamba sa kanya. Habang lalo mong nakikilala ang Panginoon. Nasasabi ka sa pagdalo sa mga gawain. Kasi nga, nakikilala mo siya. Pero kung hindi mo siya kilala, o hindi masyado ang pagkakilala mo sa Panginoon, o mababaw ang pagkakilala mo sa Panginoon, pwede nating sabihin, ang puso mo ay malayo sa Panginoon. O pwede natin sabihin na dahil hindi tayo nagpro-progress, hindi tayo umaasenso, kumbaga, no? If we do not progress in knowing Jesus, hindi tayo umaasenso o hindi tayo lumalalim, pagkakilala sa Panginoon, nananatiling mababaw o hindi talaga natin kilala ang Panginoon, our hearts will become distant to Him. No? Malalayo ang ating puso at posible pa na our hearts will become cold toward the Lord Jesus Christ. Yung ating puso ay magiging malamig o ang ating puso ay parang magiging matigas. Magiging matigas ang ating puso dahil hindi nga natin kilala si Jesus. O sabi rito sa talatang 27, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. Sino raw nakakilala sa anak? Ang Diyos Ama sa langit. Amen? At walang nakakilala sa Ama kundi ang anak. O sino nakakilala sa Ama? Ang anak, si Jesus. At ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. So, si Jesus pala ay may pinili. Si Jesus pala ay may pinipili na sa kanila o sa kanya na pinili ni Jesus, doon lamang ipapakilala ng Panginoong Jesus ang Ama. Are you following, brothers and sisters? Ikaw ba ay pinili ni Jesus? Sigurado ka ba na pinili ka ni Jesus? Kilala mo ba si Jesus? The natural man does not receive the things of God, no? Kaya,
Pasasalamat, Lord, salamat dahil nagpakilala ka sa akin. Napakalaking pagpapala na makilala mo si Jesus sapagkat napakaraming tao hindi kilala si Jesus. Dahil na nakakilala kay Jesus, yung mga pinipili lang niya. Amen? Are you following? Ba? Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Kaya kung pinili ka ng anak, pinili ka ni Jesus, doon mo lamang makikilala ang Diyos. Pero kung hindi ka naman pinili ng anak, hindi ka pinili ni Jesus, hindi mo kailanman makikilala ang Diyos. Amen? Amen? Alam nyo, ang kapahayagan, the revelation that we can get from the Bible, from the Word of God, no? Yung kapahayagan na makukuha natin sa Biblia, sa salita ng Diyos, napakaraming tao, bilyong-bilyong tao, no? Billions, hindi millions, bilyon-bilyong tao ang sumasamba sa mga demonyo. Ano sinabi ko? Kung hindi ka pinili ni Jesus, hanggang ngayon, sasamba ka sa demonyo. Ba? Ang kaisipan natin, ang demonyo ay ano? May sungay, may buntot. Yun ba yung demonyo? Yun ay imagination lang ng nagpinta o nagdrawing. Kung ano ba ang demonyo. Ang ibig sabihin ng daimon, ay deity. No? Mga Diyos. Pero hindi siya tunay na Diyos o hindi siya yung capital D. Maliit na D siya. Ang mga demonyo ay mga Diyos. Mga dinidiyos. Kaya kung hindi ka pinili ni Jesus, hanggang ngayon, sasamba ka pa rin sa demonyo, sa ayaw at sa gusto mo. Hindi mo makikilala ang Diyos Ama sa langit kung hindi ka pinili ni Jesus. Amen? At hindi mo rin makikilala si Jesus kung hindi ka nga pinili ni Jesus. Dahil sabi niya, wala nakakilala sa anak kundi ang Ama. At wala nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At ang sino man na pinili niya. Diba? Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. So si Jesus ang namili. Pinili ka ba ni Jesus? Pinili ka ba ni Jesus? Kung pinili ka ni Jesus, ibig sabihin, kilala mo na ang Diyos Ama sa langit at sumasamba ka na ngayon sa Diyos Ama sa langit. Amen? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, dahil siya lamang ang tanging daan patungo sa Ama. Amen? Wala ibang daan, si Jesus lang. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Oh? Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. So pasasalamat sa malaking himala na ikaw na pinili ni Jesus ay nakakaunawa sa mga bagay ng Diyos. Amen? Pasasalamat dahil kilala mo si Jesus. Dahil kung hindi ka nga pinili ni Jesus hanggang ngayon, sasamba ka pa rin sa demonyo. Tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 8.
Ano sabi rito? Sa 1 Corinthians 8, verse 5. Kahit na may tinatawag na mga Diyos sa langit at sa lupa, at ang mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon ay marami. Ano raw? Marami, di ba? Maraming tinatawag na Diyos, maraming tinatawag na mga Panginoon. Pero sa isang tunay na mananampalataya, sabi, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama, na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Diba? Paano tayo nabubuhay? Sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Tayo nabubuhay sa pamamagitan ni Jesus. At para kanino tayo nabubuhay? Para sa Diyos Ama, di ba? Sabi rito, subalit para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang Ama, na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Kanino tayo nabubuhay? Para sa Diyos Ama. At sa pamamagitan, nino tayo nabubuhay? Sa pamamagitan ni Jesus. Are you following? Sa pamamagitan ni Jesus, nabubuhay ako, at ako'y nabubuhay para sa Diyos. Pero kung hindi ka pinili ni Jesus, hindi ka nabubuhay para sa Diyos, no? Nabubuhay ka sa pamamagitan pa din ni Jesus, dahil siya may hawak ng lahat, di ba? Hawak niya ang ating buhay, ating pagkilos at pagkatao. Hawak ni Jesus ang buhay, pagkilos at pagkatao ng lahat ng tao, mananampalataya o hindi. So nabubuhay lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesus. Pero hindi ka nabubuhay para sa Diyos, kasi hindi mo nga kilala si Jesus. Are you following? Nasusundan? O ngayon, ano sabi rito ni Apostol Pablo? Ano sabi ng salita ng Diyos? Sabi rito, sa chapter 10, verse 7. Ano sabi rito? Chapter 10, verse 7, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sino ba ang mga Diyos-Diyosan? Ang mga Diyos-Diyosan ay nagre-representa sa mga demonyo. No? Ano sinabi ko? Ang mga Diyos-Diyosan ay nagre-representa sa mga demonyo. Bawat Diyos-Diyosan sa likod nun ay demonyo. Nasusundan. Nasusundan. Sa likod ng Diyos-Diyosan ay isang demonyo na ang gusto niya, siya ang sasambahin. Noong sumasamba, sa halip na sasamba sa tunay na Diyos. Nasusundan, mga kapatid. Kaya kung hindi ka pinili ni Jesus, hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Sasamba ka sa Diyos-Diyosan, in effect, sumasamba ka sa demonyo. Are you following? Are you following? Yung Diyos-Diyosan na sinasamba, in effect, ang sinasamba mo, yung demonyo sa likod ng Diyos-Diyosan. Are you following? Are you following? O ito, hindi ito Diyos-Diyosan. Simbolo yan. O? Dahil dyan sa simbolong yan, maalala natin si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay patubos sa ating mga kasalanan at tayo pagkalooban ng buhay na walang hanggan, regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan, tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Yan ang sabi rito sa
1 Corinthians chapter 10, verse 20. Anong sabi rito? Verse 19 muna. Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyusan o ang pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyusan ay may kabuluhan? Hindi. Ang ibig kong sabihin ng mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Kanino raw nag-aalay? Kanino nag-aalay? Sa mga demonyo. Di ba? Ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw ko maging kaisa kayo ng mga demonyo. Kaya nga, walang pagsamba na walang pag-aalay. Ano sinabi ko? Walang pagsamba na walang pag-aalay. Lahat ng pagsamba may pag-aalay. Problema, hindi mo kilala ang Diyos, kanino ka nag-aalay? Kanino ka nag-aalay? Sa demonyo, di ba? Hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo kilala si Jesus. Sino inaalayan mo? Demonyo. Sino sinasamba mo? Demonyo. Kaya kung hindi ka nga pinili ni Jesus, hanggang ngayon, sasamba ka sa demonyo. Yung pala, malaking pagpapala na nakilala mo si Jesus, malaking pagpapala na nakakaunawa ka sa mga bagay ng Diyos. Kaya doon pa lang sa bagay na yon, dapat ka nang magpasalamat. Amen? Salamat Lord, pinili mo ako. Salamat Lord, kilala kita. At patuloy kitang kinikilala. Kasi sa lupa, ano ang ating modus vivendi? Mode of living. Paano tayo nabubuhay dito sa lupa? Paano tayo nabubuhay? We live by faith. Ano? We live by faith. We live by faith. Nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Habang nandito tayo sa pundong ibabaw, we live by faith. The righteous shall live by faith. Ang mga matuwid, mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. 1 Peter. Sabi sa 1 Peter, chapter 1, Verse 8, hindi nyo siya nakita, ngunit siya ay inibig nyo. Sino ang hindi nakita? Si Jesus, di ba? Kasi si Jesus Kristo ang subject yan eh. Talatang 7, sabi rito, huling bahagi, sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Hesu Kristo. Sa pagbabalik ng Panginoon, mahayag na siya. Kaya si Hesu Kristo ang subject diyan. Kaya hindi nyo siya nakita. Sino yung hindi nakita? Si Jesus. Hindi nyo siya nakita, ngunit siya ay inibig ninyo. Hindi pa rin nyo siya nakikita hanggang ngayon. Hindi pa rin natin nakikita si Jesus hanggang ngayon. Ngunit, sumasampalataya kayo sa Kanya. Hindi nakikita, pero ano? Masampalataya tayo kay Jesus. At sa 2 Peter, ang pagkilala kay Jesus ay nagpapatuloy, no? Kaya ang huling bahagi, sabi rito, sa 2 Peter, chapter 3, verse 18,
Sabi diyan, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Patuloy kayong lumago sa kagandahang loob, sa grasya ng ating Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Lumago tayo saan? Sa pagkakilala kay Jesus. So, knowing the Lord Jesus Christ is a day-to-day process. It's a daily process. Hindi mo siya makikilala ng lubusan, ng gusto sa isang araw lang. As you live your life in this world, as you live by faith, you get to know the Lord Jesus Christ. And as you get to know Him more and more, Jesus Christ becomes so dear to you. You truly love the Lord Jesus Christ deeply. Magiging malalim ang pag-ibig mo kay Jesus. Amen ba? Ay, hindi mo kilala si Jesus. Ibigin mo ba si Jesus? Ibigin mo ba si Jesus? O mababaw ang pagkakilala mo kay Jesus? Mababaw din ang pag-ibig mo kay Jesus. Amen? Kasi kung lumalalim ka sa pagkakilala kay Jesus, lumalalim din ang pag-ibig o pagmamahal mo kay Jesus. Amen? Amen? Balikan nga natin yung ating teksto, yung Colosas. Ano ba setting yan? Ano setting yan? Ano setting yan? Ano ang setting yan? Personal, individual, o corporate? Personal ba, individual, o corporate? Pag sinabing corporate, sama. Pag individual, personal, doon ka sa sariling bahay mo o doon sa sariling kwarto mo. Di ba? Ano ang setting yan? Corporate. Sama-sama. Di ba? Sabi rito, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyo lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo. Sino nagtuturo? Ang pastor na nagtuturo. Amen? Ang pastor na nagtuturo. Yun yung trabaho ng pastor. Turuan ninyo. Paalalahanan. O pwede tayo magpaalalahanan sa bawat isa. Paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo. Kaya when we gather, we sing songs to God. Amen? Pag tayo nagtipon, bawi tayo sa Diyos kasi yun ang salita niya eh. Diba? Are you with me? Yun ang salita niya eh. Umawit kayo ng mga salmo. Buong puso kayo umawit ng mga salmo, mga himno, mga awiting spiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Pagdating sa verse 17, both corporate and personal. No? Sama-sama at personal, individual, ano man ang inyong gagawin na sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon. Nagluluto ka, hindi para sa pamilya mo, kundi you're doing it in the name of the Lord. Are you with me? Everything becomes sacred. Lahat ng bagay nagiging sagrado. Kasi ginagawa mo sa pangalan ng Panginoong Hesus. At nagpapasalamat ka sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Mababaw ang pagkakilala mo kay Hesus. Mababaw din ang pagmamahal mo kay Hesus. Hindi ka lumalago sa pagkakilala kay Hesus. Hindi ka lumalago sa mga pagkaunawa sa mga bagay ng Diyos. Sino lang ang nakakaalam ng mga bagay ng Diyos? Mga pinili. Diba? Sabi rito, binasa na natin kanina, pinili ng Ama, pinili ng Anak na pahayagan niya. Di ba?
Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Ngayon, nasa na si Jesus ngayon? Nasa kanan ng Diyos Ama. Amen? The Lord Jesus Christ is at the right hand of the Father. He can both sit and stand. Pwede siyang umupo sa kanan ng Ama, pwede siyang tumayo. Kasi nung nakita siya ni Stephen, nakita siya ni Esteban sa Tagalog, Stephen sa English. Ano sabi ni Esteban? Ano sabi ni Stephen? Nakikita ko ang anak na nakatayo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan. Basahin nga natin yung Gawa, Kabanatang 7. Sabi rito sa Acts 7, verse 56, si Esteban o si Stephen nagsasalita rito. Kaya sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao, si Jesus ang tinutukoy, ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya si Jesus, pwede siya nakaupo sa kanan ng Diyos, pwede rin siyang nakatayo sa kanan ng Diyos. Are you with me? Are you with me? Nasaan si Jesus? Nasa kanan ng Diyos Ama. Amen? Posible nakatayo, posibleng nakaupo. Di ba? Ngayon, sino ang nagmiministeryo ngayon sa mga mananampalataya? Who is the one ministering to the believers? Ang banal na Espiritu. Sabi ko kanina, grabe, no? Walang pagsamba na walang pag-aalay. Kaso kung hindi mo kilala si Jesus, sino pinag-aalayan mo? Sino pinag-aalayan mo? Demonyo. Ang sinasamba mo ay demonyo. Ang pinag-aalayan mo ay demonyo kasi hindi mo kilala si Jesus. Pero sa parte ng Diyos, baliktad. Parte ng Diyos, baliktad. Sa lumang tipan, tanging isang lahi ang inutusan ng Diyos na mag-alay ng tamang pag-aalay. Are you following? Nasusundan. Isang lahi, isang bayan ang pinili ng Diyos sa lumang tipan para mag-alay ng mga tamang alay, alinsunod o batay sa mga utos ng Diyos sa lumang tipan. Ano yung bayan na yun? Anong lahi yun? Israel. Ang mga Israelita o mga Hudyo. So sa lumang tipan, tanging ang Israel, tanging ang mga Hudyo, ang nakakilala sa Diyos at nakapag-aalay ng tamang pag-aalay sa Diyos, batay din sa utos ng Diyos. Nasusundan. Pinili ng Diyos ang Israelita at binigyan ng mga kautusan, lalong-lalo na sa pagsamba sa Diyos. At malaking bahagi ng pagsamba sa Diyos sa lumang tipan ay mga pag-aalay. Kasi walang pagsamba na walang pag-aalay. Pero sa Diyos, baliktad eh. Anong ginawa ni Jesus? Anong ginawa ni Jesus? Inalay niya ang kanyang sarili. Napakabuti ng Diyos, di ba? Wow! Hindi siya nag-antay ng ating alay. Inalay niya ang kanyang sarili. Inihandog niya ang kanyang sarili. Inalay niya ang kanyang buhay. Inalay niya ang kanyang sarili upang ikaw at ako'y mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Tumanggap tayo ng kaloob na buhay na walang hanggan. In short, para tayo ay maligtas. Hindi natin kailangan mag-alay sa Diyos. Hindi natin kailangan mag-alay kay Jesus na anumang bagay para tayo maligtas dahil siya ang nag-alay ng kanyang buhay para tayo maligtas. Amen? Napakabuti ng Diyos. Amen? Binaligtad niya. Siya nag-alay, di ba? Inalay niya ang kanyang sarili. Inalay niya ang kanyang buhay. Napakabuti ni Jesus. Napakabuti ng Diyos. Amen? Di ba? Habang pinag-uusapan natin ng Panginoon, the more that you
excited to hear about the Lord Jesus Christ. Can you say amen? Excited ka makinig patungkol kay Jesus. Kasi, bang klase, mga demonyo, pag-aalayan mo eh. Ano inaalay ng mga pagano? Sa mga demonyo, anong inaalay nila? May kausap ako rito. Anong inaalay ng mga pagano? Pagkain, ano pa? Mga hayop din. Pero hindi mga malinis na hayop. Kasi sa lumang tipan, may pagdidistinggi, may distinction. Ang pwede lang ialay sa Diyos yung mga sinabi ng Diyos na malilinis na hayop. Walang batik, walang kapintasan. Diba? Walang bahidungis. Kasi nagre-representa yung mga alay na hayop, tupa o kambing o baka sa magiging perfect sacrifice. Sino yung perfect sacrifice? Si Jesus. Si Jesus, perfect sacrifice kasi wala siyang bahidungis, wala siyang batik, wala siyang kapintasan. Are you following me? Sundan? Ano pinakamatindi? Pag-aalay ng mga pagano sa mga demonyo? Ano pinakamatindi? Human sacrifices. Aaralin mo lahat ng relihiyon na hindi utos ng Diyos, human sacrifices. Ano mga inaalay? Very good. Mga anak, karaniwan, mga bata. Mga bata. Mga demonyo, uhaw sa dugo. Diba? Hindi dugo ng hayop, kundi dugo ng tao. Aalay ng human sacrifices, kadalasan ay mga bata. Kaya maintindihan mo, ang galit ng Diyos sa lumang tipan na inuutos niya sa mga Israelita na exterminate, puksain yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, sumasamba sa mga demonyo, kasi bahagi ng pag-aalay nila, human sacrifices, at malaking bahagi ng human sacrifices ay mga anak. Nahabag ang Diyos dun sa mga batang sinasakripisyo para yung mga demonyo ay maapis, mabigyan ng kasiyahan yung mga demonyo na pinag-aalayan. Dito pa lang, maintindihan mo, wow, ang dami palang, ang laking blessing pala na nakakilala ko kay Jesus. Amen? Are you with me? Ang laking blessing pala. Di ba sabi natin, pasasalamat, susi ng mga himala at mga pagpapala. Yung palang nakakilala ka kay Jesus, malaking dahilan na para magpasalamat ka. No? Kasi pinili ka ni Jesus at napakaraming tao, bilyon-bilyon, hindi kilala si Jesus at ang sinasamba ay mga demonyo. Amen? O sino nagmi-ministeryo ngayon sa atin? Ang Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 2. Hindi natin matatapos itong 3 puntos na ito. Dito pa lang muna tayo sa unang punto. Pasasalamat sa pagkaunawa sa mga bagay ng Diyos, pagkakilala kay Jesus. 1 Corinthians chapter 2, sabi rito sa verse 9. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sino naghayag? Ang Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayon din naman, wala nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan,
kundi ang Espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Verse 14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, pagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. So, sino lang makakaunawa sa mga bagay ng Diyos? Sino lang ang makakaunawa? Yung taong nagtataglay ng Espiritu Santo. Amen? Do you have the Holy Spirit in you? Yung iba, hindi nag-amen eh. May Espiritu Santo ba kayo? Yung iba, hindi pa rin sigurado. May Espiritu Santo ba kayo? May Espiritu ba kayo ng Diyos? O kung may Espiritu kayo ng Diyos, makakaunawa kayo sa mga bagay ng Diyos. Kaya nga, ano sabi natin? Pasasalamat sa pagkaunawa sa mga bagay ng Diyos. Pasasalamat sa pagkakilala kay Jesus. Amen. Amen. Diba? Hindi ka pinili ni Jesus, hindi mo kilala siya. At kung hindi ka pinili ni Jesus, wala kang Espiritu Santo. Kaya ikaw, sarili mo mismo, ma-assess mo, you can assess. If you know, understand, and love the things of God, it means that you have the Holy Spirit. Lahat ng kaguluhan sa buhay ng tao, lahat ng kaguluhan sa mga pamilya, lahat ng kaguluhan sa bawat komunidad, lahat ng kaguluhan sa bawat bansa, lahat ng kaguluhan sa buong mundo ay hindi gawa ng Diyos, kundi gawa ng mga demonyo. Are you following me? Are you following me? Dahil yun ang expertise ng mga demonyo. Ano ang expertise ng mga demonyo? Magnakaw, umatay, at magwasak. Are you with me? Expertise ng mga demonyo ay ano? Magnakaw, umatay, at magwasak. Nagsisimula saan? Pandaraya, kasinungalingan. O espiritu ng kasinungalingan ang naghahari sa puso't kaisipan ng mga taong hindi nakakilala kay Jesus. Espiritu ng kasinungalingan at panlilinglang, spirit of lie and deception, ang nasa puso't isip ng mga taong hindi kilala sa Jesus, hindi pinili ni Jesus. Pero ikaw, sa habag at biyaya ng Diyos sa iyong buhay, pinili ka ni Jesus. Kaya kilala mo si Jesus. Amen? At nakakaunawa ka sa mga bagay ng Diyos. Amen? At itong ating ginagawa, these are part of the things of God. Pagsamba ng sama-sama, corporate worship, this is part of the things of God. As we study the Word of God, these are the things of God. And we can know and understand the things of God because we have the Holy Spirit. At yun ay sapat na. Malaking pagpapala at yun ay sapat na para tayo ay pasalamat sa Panginoon. Amen? So, 3 puntos ito. Hatiin natin sa 3 linggo dahil hindi kayang tapusin sa isang service lang. Yung unang punto, ang ating mensahe, ano? Pasasalamat sa Diyos, susi ng himala at mga pagpapala. Pasasalamat sa Diyos, susi ng himala at mga pagpapala. Unang dapat ipagpasalamat, pasasalamat sa pagkaunawa sa mga bagay ng Diyos. And then, yung pinaka-subtopic,
Pasasalamat sa pagkakilala kay Jesus. Amen? Kaya pag gawain ni Lord, gawain to ni Lord eh. Excited ka, masaya ka. Amen? Natutuwa ka. You are full of joy. In your heart, you are full of joy. You are alert and awake when it comes to studying the Word of God because you are excited to know and understand the things of God. And why are you excited? In knowing and understanding the things of God, bakit ka excited na malaman ang mga bagay ng Diyos? Kasi meron kang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lahat ng tumanggap ng Espiritu ng Diyos, sumigaw ng malakas na Amen. Amen. Tayo tayong lahat.